Ito na nga, mayroong bagong karakter sa ating drama at ito ay ang anak ni Giselle at ang kanyang ex-boyfriend na si Eric. Pero dahil hindi sila magkakilala, umabot ito sa pagsasampalan ng dalawa. Dahil ang anak ni Giselle ay may kinikimkim na sama ng loob sa kanya. Kaya ito ay nailabas niya at nagkaroon sila ng hindi pagkakaunuan. Kaya nagkasampalan silang dalawa. Galit na galit ang bawat isa at dumating itong si Eric. At doon nalaman ni Giselle na anak niya itong si Justin. Subalit, nasaktan niya ito. Ipinakilala ito ni Eric sa kanya na sinabi niyang anak na ito pero ayaw maniwala ni Giselle. Tiningnan naman itong si Justin ang kanyang ama na parabang binabalaan siya nito. Pinagkilala ni Eric sila Giselle at Justin, subalit si Justin ay matigas ang loob at hindi kinikilala ang kanyang ina. At ito namang si Giselle ay hindi pa rin makapaniwala. Ito namang si Justin ay nagagalit sa kanyang ama dahil pinapakialaman siya at hindi yun ang plano dapat. Sinabi dito ni Justin na hindi yun ang agreement nilang dalawa, kung ano man yun wala tayong alam. At sinabi naman ni Eric na kasi kaya niya ginawa yun ay dahil nasasaktan ng ni Giselle itong si Justin. Tinanong ni Eric kay Justin na ngayong alam na ni Giselle na siya ang kanyang anak, ano ang gagawin nito at alam niyang hindi titigilan ito ni Giselle. Sinabi ni Justin na wala siyang plano na pabalikin sa buhay niya itong si Giselle dahil galit siya rito. Matagal na niyang pinatay sa isip itong si Giselle at wala siyang planong pabalikin sa buhay niya. Nang talikuran ni Justin ang kanyang ama, makikita natin na parang may misteryosong ngiti itong si Eric. Bakit kaya? Ano kaya ang pinaplano nito at anong ibig sabihin ng mga ngiti niya? Hindi rin makapaniwala si na Annalyn na buhay pa ang anak ni Giselle. Pero wini-wish naman itong si Annalyn na sana nga ay magkasundo sila at mapatawad ni Justin itong si Giselle. Hindi pa rin makapaniwala si Giselle na anak niya si Justin at sinabi ni RJ dito na yun ay totoo na anak niya si Justin at nagpaimbestiga si Don Pepe at yun ay inilihim nila. Sinabi naman ni Justin na bakit hindi sinasabi yun ni Don Pepe sa kanila. Sabi ni RJ maaaring mayroon siyang dahilan. Pumayag si Lynette na makipag-counseling dito kay Doc Denise at sinabi ni Doc Denise na kailangan niya na mga taong nagmamahal sa kanya, yun ang dapat nakapalibot sa kanya. Kinita ni Giselle si Eric at itinanong ito kay Eric kung nasa ang kanyang anak. Subalit sinabi ni Eric na ayaw siyang makita ni Justin. Tinawagan ni Lynette si Annalyn at sinabi dito ang sinabi ni Doc Denise sa kanya na kailangan niya ng mga taong nagmamahal sa kanya. Sinabi ni Annalyn na kung gusto niya ay doon na sa bahay nila muna itong si Lynette. Pero alanganin itong si Lynette dahil kay Carlos. Sinabi ni Carlos na pumapayag siya na pumunta doon kay na Annalyn na bahay. Dahil dito nagpasalamat itong si Lynette kay Carlos dahil sa pinapakita nitong pagmamahal sa kanya. Tinanong nitong si Giselle kay Eric paano nangyari yun. At ikinuwento ni Eric kung ano ang nangyari kung bakit nakita ni Don Pepe itong si Justin. Sinabi niya na nagpaimbestiga itong si Don Pepe at ipinakita dito ang DNA nila ni Justin at ni Giselle at napatunayang ito nga ay kanyang apo. Walang nagawa itong si Eric nang lumabas itong si Justin at nakita ang kanyang lolo. Sinabi ni Don Pepe na siya ang kanyang lolo at umagri naman dito si Eric. Masaya si Justin na malaman niyang ito ang kanyang lolo at wala itong ni kaunti mang sama ng loob at niyakap niya ang kanyang lolo. Subalit nang mabanggit ang tungkol sa kanyang ina, bigla na lang nag-iba ang timplada nitong si Justin at sinabi niyang patay na ang kanyang ina.
Winish naman ni Don Pepe na sana ay magbago at mapatawad niya ang kanyang ina. Nagpasalamat si Don Pepe kay Eric. At yan na nga ang kinuwento ni Eric kay Giselle. Bagay na hindi makapaniwala itong si Giselle dahil ang alam niya ay patay na nga ang kanyang anak. Sinabi ni Eric na kaya lang sila pumunta ng Pilipinas ay dahil para sa kanyang lolo. Nang iwanan siya ni Eric, hindi napigilan ni Giselle ang umiyak sa lungkot dahil sa nangyayari. Sa susunod may ibibigay na regalo itong si Justine sa kanyang ina na hindi daw nito makakalimutan. At itong si Moira talagang umaasa siya na mayroong makukuhang mana si Zoe.